Alright. So, usapang printhead tayo, Epson printhead na nabibili sa Shopee. Is this legit? Okay. So, ako personally as technician, hindi po tayo nag-o-order ng kung ano-anong pyesa, especially na ng printhead sa Shopee. Ang mga ino-order lang natin na pyesa sa Shopee, I think if in terms of printer repair, is syempre, roller, gears, flex cable, kasi napatunayan na natin yun na legit. And why kailangan nating bigyan ng atensyon ang binibili natin na printhead sa Shopee? It's because of, you know what, printhead is very pricey. Alam naman natin na napakamahal po ng printhead. And bibihira lang yung ibang mga clients natin who are willing to take risks in purchasing a new printhead para sa isang printer na kahit papano gamit na. Merong question in terms of practicality about buying or replacing a new printhead to a printer na gamit na. Why? Kasi nga, gagastosan mo ng libo, almost half of the brand new price, pero later on, baka meron pang ibang issue. And wawalain muna natin yung usapan na yan. Ang pag-uusapan natin, experience natin bilang isang technician. Legit ba yung mga nabibili sa Shopee? With my experience in printer repair, meron na tayong clients na tatlo na sila mismo ang bumili ng printhead sa Shopee. And ang problema nun, dalawa lang. Okay? Ang binibili kasi natin sa Shopee, merong option doon na pang black and white lang or pang colored, brand new with black and white. Syempre, no? Mas yung black and white lang, umaabot na yun ng 1,000. 'Di ba? 1,000 mahigit. Tapos yung full, yung okay lahat, umaabot yun ng almost 3,000 pesos sa Shopee. Shopee 'yon. Hindi yun parang I do not know if it is an authorized store of Epson. Is it partnered with Epson or what? Pero mas maganda pa rin at the end of the day, bumili tayo as long as you are willing to take risks, especially na ng printhead. Mas maganda pa rin, we do recommend Epson centers kayo bumili. Okay. So, ang mga problemang na-encounter natin, mga kaibigan, sa mga printhead na binili ng ating mga clients is, number 1, pagdating kasi ng printhead, chinecheck natin to kung shorted ba siya o hindi. Okay? So, chinecheck natin to kung meron ba siyang shortage o wala, no? Kasi nga, bago natin to isalpak, dapat ma-check yan kasi mas lalo lang niyang sisirain yung ating computer once na shorted yung printhead na isasalpak natin. So, merong paraan para i-diagnose ng technician kung goods ba ang printhead na ito. So, number 1 yon. Ngayon, pangalawang na-encounter natin is, syempre, upon checking na hindi shorted ang printhead at goods siya, malaki yung tiwala natin or kumpiyansa tayo na okay naman to. Pero kalaunan, pag nasalpak na pala, ang problema is barado. I think ang mostly na binebenta sa Shopee na ganito, bibihira lang talaga siguro yung brand new talaga na hindi pa gamit. I think these are all used. So dito, okay naman ang black, yellow, and blue, pero yung red, doon kami nagka-problema noon nung last na client ko. Ngayon, nilabas ko ulit yung printhead, trinay kong i-pump out, grabe yung bara. Hindi lumalabas yung ink. That only means ang problema is sa printhead. Yun ang pagkakamali ko, hindi ko sinubukang i-pump out gamit ang syringe para makita man lang kung okay ba ang flow ng ink or hindi ba siya barado. But still then, I urged the client to refund it. Diba? Ni-refund na lang niya yung printhead niya. Okay? So sa mga ganitong kamahal na pyesa, just be careful kasi nga hindi tayo pwede depende na lang kung risk taker tayo or what. Kasi yung mga yon printing shop sila. So they are willing to take risk para lang mas makamura. Alright, so yun lang yung payo natin. Thank you. Tip lang natin to for Sunday. Happy Sunday po sa ating lahat.